The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus came to a town of Samaria called Sychar, near the plot of land that Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there. Jesus, tired from his journey, sat down at the well. It was about noon. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "How can you, a Jew, ask me, a Samaritan, for a drink?" For Jews use nothing in common with Samaritans. Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who is saying to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water." The woman said to him, "Sir, you do not even have a bucket, and the cistern is deep. Where then can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us this cistern and drank from it himself with his children and his flocks?" And Jesus answered and said to her, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I shall give will never thirst. The water I shall give will become in him a spring of water, welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water so that I may not be thirsty or have to keep coming here to draw water. I can see that you are a prophet. Our ancestors worshipped on this mountain, but you people say that the place to worship is in Jerusalem." And Jesus said to her, "Believe me, woman, the hour is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You people worship what you do not understand. We worship what we understand, because salvation is from the Jews. But the hour is coming, and now is here, when the worshippers shall worship the Father in spirit and truth, and indeed the Father seeks such people to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth." The woman said to him, "I know that the Messiah is coming, the one called the Christ. When he comes, he will tell us everything." And Jesus said to her, "I am he, the one who is speaking with you." Many of the Samaritans of that town began to believe in him. When the Samaritan came to him, they invited to stay with them, and he stayed there 2 days. Many more began to believe in him because of his word. And they said to the woman, "We no longer believe because of your word, for we have heard for ourselves, and we know that this is truly the Savior of the world." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ngayong panahon ng Kwaresma, tatlong bagay ang pinapagawa sa atin ng mas matindi. Ang magdasal, mag-ayuno, at magkawanggawa. Prayer, fasting, and almsgiving. Sa ating ebanghelyo ngayon, ang focus ay prayer. Prayer is a conversation, a heart-to-heart conversation with God. Yan ang dasal. Yung taimtim na pakipag-usap sa Diyos. At sa pakipag-usap na yan sa Diyos, sa ating pagdadasal, nakikilala natin ang ating sarili, naintindihan natin ang ating buhay, at nagiging malapit tayo sa Diyos. Yan ang nagaganap pag tayo nakikipag-usap sa Diyos. Sa ating ebanghelyo, nag-usap ang babaeng Samaritana at si Jesus. Hindi alam ng babaeng Samaritana, si Jesus ang kanyang kaharap at kausap niya. At hindi niya alam, nagdadasal pala siya. Si Jesus ang nagsimula ng pag-uusap. Sabi niya sa babae, "Bigyan mo ako ng tubig. Ako'y nauuhaw." Di ba maalala natin, yan isa sa mga salita sa 7 huling wika. The 5th word, "I am thirsty." Ako'y nauuhaw.
Yan sinabi ni Jesus sa babae, ako'y nauuhaw. Ano ibig sabihin yan? Sabi ni Jesus, ako'y nauuhaw sa iyong pagbabalik loob. Ako'y nauuhaw sa iyong pagbabago. Ako'y nauuhaw sa iyong pagiging mabuting tao. Ako'y nauuhaw sa iyong kaligtasan. At simula silang mag-usap. Sa pag-usap kasi, may dalawang bagay. May nagsasalita at may nakikinig. Hindi nag-usap yung sabay kayo nagsasalita, nag-aaway kayo nun. Hindi pag-usap yung sabay kayong nakikinig, natutulog lang kayo nun. Sa pag-usap, dapat may nagsasalita at may nakikinig. At sa pag-usap ni Jesus ng babae, nangyari yon. Nagdasal kasi una, nagsalita ang babae at nakinig si Jesus. Nagkwento yung babae. Dami siyang tanong. Di ba tayo yung pag nagdadasal, nagsasalita tayo, at nakikinig ang Diyos. Kinukwento natin ang ating buhay. Panginoon, itong nangyayari sa akin ngayon, no? Hirap ako, kinakabahan ako. Panginoon, tulungan mo naman ako. Pagalingin mo ako sa aking sakit. Panginoon, sana maayos ng gulo sa pamilya namin. Panginoon, sana makaahon naman kami sa hirap. Panginoon, sana magkasundo na kami, ang kaaway ko. Mag-ayos na kami. Panginoon, sana magkaroon ng kapayapaan sa mundo, matapos na itong gerang to. Panginoon, sana mabawasan na yung mga koruptiyo sa ating bansa. Panginoon, sana mabawasan yung mga bastos sa ating bansa. Nagsasalita tayo at nakikinig ang Diyos. Unang bahagi pa lang yan, ha? Tayo nagsasalita at siguradong nakikinig ang Diyos. Kuminsan kasi akala natin, pag tayo nakapagsalita na, nasabi natin ng gusto sa Diyos, tama na yun, alis na tayo. Hindi. Aba, maghintay ka. May kalang bahagi, paano yon? Magsasalita ang Diyos at makikinig ka. At ang Diyos, sa ikalang bahagi ng ating pagdadasal, nagsasalita siya. At iba pag nagsalita ang Diyos. Tahimik. God speaks to us in silence because silence is the language of God. Mas malakas mas matindi yung katahimikan. Kaya makinig kayo. Nagsasalita ang Diyos. Tumahimik kayo. Anong binubulong niya? Anong sinasabi niya? Ako'y natutuwa na pumunta ka ng Manawag. Ikaw pumasok ng simbahan. Alam ko malayo pang pinanggalingan mo. Mahabang biyahe ninyo, maaaring pagod ka. Pero I'm happy that you are here. Anak, yung mga mabubuting bagay na ginawa mo, pagpatuloy mo yan, ha? Yung pagtulong mo, yung pag-alaga mo ng may sakit, yung pagiging mabuting tao mo, ipagpatuloy mo yan. Pero anak, makinig ka, ha? Ayusin mo naman yung buhay mo. Alam mong mali, hinto mo na, ha? Alam mo hindi tama yan, tigilan mo na, ha? Alam mo may masasaktan, wag mo nang tutuloy yan, ha? Ayusin mong buhay mo. Sa Ebanghelyo, nang magsalita si Jesus, nakinig ang babae. Ano ba sinabi ni Jesus sa babae? Sabi niya, tawagin mo yung asawa mo. Sabi ng babae, wala pa akong asawa. Sagot ni Jesus, wala kang asawa kasi yung 5 lalaking kinasama mo noon, hindi mo asawa. At itong lalaking kinakasama mo ngayon, hindi mo rin asawa to. Yan, sa Jesus pa magsalita, prangkahan. Sinasabing totoo. At yung babae, imbis na magalit, natauhan siya. Nakita niya ang kanyang sarili. Naintindihan niya ang kanyang buhay. At lalo siyang naging malapit kay Jesus. Pag tayo nakikinig sa Diyos, makikita natin ang ating sarili. Oo nga pala, napakahina ako. Napakarupok ko. Ang dami ko nang ginawang kasalanan. Ang dami ko nang ginawang kalokohan, kabalbalan. Napakahina ako. At maintindihan mo, kaya pala, ganito yung buhay ko Magulo. Hindi ako kontento. Ako'y kinakabahan.
Lagi akong galit. Wala akong kapayapaan. Hindi ako kontento sa buhay ko. At hindi yan ang babae, kaya pala, paiba-iba ng lalaki siyang kinakasama. Bakit? Sapagkat uhaw siya. Uhaw siya sa tunay na pagmamahal at hindi niya tatagpuan sa piling ng iba't ibang lalaki. Naintindihan niya na, matatagpuan ko lamang to sa piling ng Diyos na siyang makapagbigay sa akin ng tunay na kaligayahan at kapayapaan. Yan ang pagdadasal. Nakikita natin ang ating sarili, naintindihan natin ang ating buhay, at naging mas malapit tayo sa Diyos. Kaya nga ba tinan nyo ngayon, loob ng simbahan, nagdadasal kayo parang kausap nyo ang Diyos. Napakalapit nyo sa mahal na ina, parang sarap lang ninyo eh. Sa Jesus parang sa tabi lang ninyo eh. Ang lapit-lapit nyo sa Diyos pag kayo'y nagdadasal. Ito gawain ko to, simula ng seminarista pa ako. Bago matulog sa gabi, sa kwarto ko, may mesa doon, may upuan ako. Maglalagay pa ako ng isang upuan sa harap ng mesa ko. At ini-imagine ko, itong wastong pag-imagine ha, ini-imagine ko na sa harap ko si Jesus, nakaupo sa harap ko. At kinakausap ko siya. Panginoon, salamat po sa araw na to ha. Maging maayos, walang gulo, walang masamang nangyari. Pero sorry po, Panginoon, na kasi kanina nagalit ako. Tumaas yung boses ko. Sorry po. Salamat po ha, at binigyan mo ng linaw yung aking isipan nung may nagtanong kanina na nakapagbigay ako ng magandang sagot at magandang payo. Salamat po ha. Kanina nung may nagtaas ng boses, hindi ako pumatol. Naging mahinahon ako. Pag matutulog na po ako, sana gabayan mo ako. Magpadala ka ng mga anghel, pangbantayan ko sa aking pagtulog. At may bukas, pagtising ko, maging maganda yung araw ko. Good night, Lord. Tulog na tayo. Ayan. Kausap mo ang Diyos. Kahit saan pwede mo itong gawin. Prayer is the awareness that God is always present in us. Kahit sa mga sandaling ito. At pwede natin siyang kausapin at nakikinig siya sa atin. Sa ating pagpatuloy nitong banal na misa. Ngayong panahon ng Kwaresma, hindi lang Kwaresma, sa buong buhay natin. Lagi natin gawin taimtim ang ating dasal. Ang ating pakipag-usap sa Diyos nang sa ganon, makilala natin ang ating sarili, maintindihan natin ang kaganapan sa ating buhay, at lalo tayong maging malapit sa Diyos.